Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 20, 2024. So, ngayon is ipapatuloy lang natin yung magpapanibago na pala tayong Bible series na tatalakayin ngayong araw. So, bago natin talakayin yung series na tatalakayin natin ngayong araw, huli muna nating balikan yung ating naging series netong last week or yung natapos kahapon, para dun sa mga tao na bago lang na tagapakanood at tagapakinig sa ating tinatalakay na devotion. So yung tinalakay namin series netong last week ay Warrior of Love. So wala naman sinong tao ang kayang hindi ipaglaban yung kanyang pagmamahal, lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay, sa pamilya, kaibigan, or sa kanyang kasintahan. So, grabe tayo magmahal, diba? So, pinaka-best example ng pagmamahal is yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. So, imagine natin yung pagmamahal niya, kung grabe tayo kamahal ng Panginoon. Yung binigay niya ang nag-iisa niyang anak, pinabayaan niyang mamatay, maghirap, para tubusin yung ating mga kasalanan. So, diba, grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin na hindi man kayang tumbasan ni naman. Kaya, siya yung pinaka-best example ng pagmamahal. So, yung series na tatalakayin natin yung araw ay Understanding the Gospel. So, pag sinabi kasi natin gospel, may magandang balita, may mabuting balita, or may mabuting balita ang Diyos para sa atin. So, inaaral natin kung ano nga ba yung mga balita or mga good news na talaga magpagbubos natin ng confidence or na spirit of life natin. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw ay Genesis chapter 3 verse 15 sa Tagalog. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo at binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa inyong ulo at sa akong niya ay ikay natutuklaw. So, para lumawak yung ating talakayan sa ating devotion at Bible verse, is tayo ay dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, the first gospel, God's promise of the coming of Messiah. So, sinabi or nangako ang Panginoon, si God, na darating yung Messiah. So, sino nga ba yung Messiah natin? Diba, si Jesus Christ. Siya yung Messiah na talagang magliligtas sa atin. Siya nga yung anak na binigay niya para tubusin or baguhin tayo sa mundong ito. So, siya yung coming na Messiah. So, number 2, God's announcement of the suffering of the Messiah. Inanunsyo ng Panginoon ni God yung pagsuffer ng Messiah para lang talagang alamin natin kung ano nga ba yung mabuti or ano nga ba yung kabutihan nila para tayo ay maging Christian life or mabuting tao na nakasaad sa gusto ng Diyos. Number 3, God's declaration of the victory of the Messiah. Dineclare na ng Panginoon. Kaya nga, diba, yung namatay ang Panginoon, Yesu Cristo, at muli siya nabuhay. At yun nga, ngayon, ano ba ginagawa natin, diba? Inaaral natin, iba yung ugali natin. Kung wala sila, siguro lagi tayong papatay mga tao, kataksakan, orahan, grabe victory. Ating application, praise God for fulfilling His promise. Yung paglingkuran natin, sambahin natin yung God sa araw-araw. Number 2, believe that Jesus suffered on our behalf. So, nagsuffer yung Jesus talaga kasi nga our behalf. Kasi nga tinubos ni Jesus yung ating kasalanan. Dahil sa atin kaya siya nagsuffer ng ganun. And last, live a victorious Christian life. Mamuhay tayo na may victorious na pamumuhay bilang isang Kristiyano or may pagkilala sa Panginoon. So, ayun lang po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa ating pakinig at panonood. God bless to all.